Nangyari dito boss sa motor nyo? Ano yung pinakaumpisang nangyari dito? Error 46 na boss eh. Error 46. Ngayon, ayaw na siyang umandar nung error 46. Nagpalit na ng stator. Bago na. Ano nang error 46, dinala mo sa isang shop sa palit ng Stator. stator. Brand new. Set na, pati CVT. Stator tsaka CBG na. Magkano bili mo? 3.5. 3.5. Ngayon, nung pagpalit nila, Ayaw pa rin. ayaw pa rin umandar. Ano pa yung mga possible daw na problema na ginagawa nila? Yung sa may harness daw sabi. Magpapalit ng buong harness. Harness tsaka ECU. Harness tsaka ECU. Yun na daw yung naging problema niya. So matotal, magkaroon na gastos mo dun sa shop na yun, sa Sampabyan? Sa doon boss, 6 ganun. 6,000 na rin ang nagastos mo. So, heto na yung Aerox ni boss mga katropa. At pagbubuksan natin yung kanyang Aerox, dala pala ni boss yung kanyang mga stator na pinagpalitan. Heto, binili niya ng 3.5. Pero kung mapapansin nyo, sunog na. Talagang sunog na. Boss, talagang sunog na pala yung yung stator. Nakita mo yan? Sunog na Kaya siguro nagkaroon din ng problema. Kaya nagkaroon ng error 46. Post din niya ng sunog, error 46. Pero, yung pinalit sa'yo ba, sariwa pa yun? Okay pa? Sariwa pa. Sariwa pa yun? Sariwa pa. Okay, so good naman yung ginawa nila kasi may sunog pala. Kaya tama lang din naman palit ng stator. At nagpalit na rin sila ng CPK sensor, Ito. Set na siya. Isang set na yan. Tapos, syempre, bago natin siya i-troubleshoot mga katropa, isusin muna natin. Tignan natin yung kanyang dashboard, kung may check engine. Pero walang dashboard. So, walang dashboard mga katropa. Hindi umilaw yung dashboard niya. Nangangahulugan lang yan na hindi nakakonect yung ating battery doon sa harness. So, para malaman natin yan kung ano yung may problema, kung may problema ba yung kanyang battery o may problema yung wiring, gagamit tayo dito ng test light. Test light muna natin yung battery kung mayroon naman. So, gamit yung test light mga katropa, ilagay natin yung test light clip natin sa ground ng ating battery. Tapos, i-test light natin itong positive. Dapat umilaw yung ating test light. Kung hindi umilaw, ibig sabihin, lobat yung ating battery. So, good naman yung battery ni boss mga katropa, pero ang problema, ayaw niyang mag-on yung kanyang panel. Check muna natin yung mga fuse niya. Isa-isa natin itong fuse, baka mayroong pumutok or mayroong loss. So, na-check natin mga katropa yung kanyang fuse, wala namang corrosion at walang putol. Good naman yung kanyang connection, pero ganoon pa rin kapag isususi natin, wala pa rin yung kanyang dashboard panel. So pagkatapos nating ma-check yung fuse kung good naman at walang problema, ang susunod natin, hanapin natin yung relay. So dito sa bandang battery, mayroon tayong dalawang makikitang relay. Yung isang relay ay mayroong 5 wire, 1, 2, 3, tsaka 4, 5. At yung isang relay naman ay mayroon lang siyang 4 na wire, 1, 2, 3, 4. So ang i-check natin dito mga katropa, yung relay na mayroong 4 na wire. Kasi yung relay na mayroong 4 na wire, ito mismo yung supply ng mga accessory dito sa ating motor. Diyan kumukuha ng supply yung ating fuel pump, dashboard, at kung ano-ano pang ginagamitan ng accessory. Paalisin natin tong relay at i-test light natin lahat to kung meron siyang supply. So ito yung 4-pin relay na inalis natin. Tapos ito naman yung kanyang mga wiring. Ang una natin i-check dito yung makapal na pure na red wire. I-check natin yan. Dapat kahit na hindi nakasusi yung ating motor, dapat kapag tinislate natin siya, mayroong supply na dumadaloy dyan sa pure na red wire. So gamit yung test light natin, ilalagay natin yung test light sa ground ng ating battery. Tapos i-test light natin tong positive supply. Check natin kung gumagana yung ating test light. Okay, gumagana naman. So i-test light natin tong purong red wire ng ating relay ng socket. Dapat umilaw siya kahit hindi nakasusi. Subukan natin. So umilaw naman siya mga katropang. Ibig sabihin yan, good naman yung ating supply ng red wire dito sa socket ng ating relay. Ang susunod na i-check natin yung magkasamang brown wire tapos yung red na mayroong lining na white. Dapat kapag tinislate natin yan, magkakaroon dapat ng positive supply pero dapat isususi natin. So ito yung susi natin yung ating motor. So habang nakasusi yung motor, dapat nakalagay pa rin sa negative yung ating test light clip kasi positive supply yung i-test light natin. Tapos yung magkasamang brown, tapos yung red na merong lining na white, test light natin dapat umilaw. So umilaw naman siya mga katropa. Tingnan kung pag pinapatay yung susi, mamamatay. Okay, good. Susi. Okay, good. Ang ibig sabihin mga katropa, napapasukan naman siya ng accessory wire galing doon sa ating susian, walang problema. Ang susunod na i-test natin dito ay yung magkasama naman na pure black wire tapos yung black na mayroong lining na white. Ito naman yung ground ng ating relay. So, since na ground yung i-test light natin, yung test light clip, ililipat natin sa positive supply ng ating battery. So, i-test light natin tong magkasama naman na pure black tapos yung black na mayroong lining na white. Dapat umilaw yan kapag test light natin. So, wala. Hindi umilaw mga katropa. Ang ibig sabihin yan, yung ground wire ng ating relay o yung black white hindi napapasukan ng ground ng battery. Kaya hindi nag-trigger yung ating relay. Siyempre kapag yung relay natin ay hindi na-trigger, kapag hindi na-trigger yung ating relay, hindi niya rin susupplyan yung ating dashboard, fuel pump, ignition coil at kung ano pang mga accessory wire na sinusupplyan ng ating relay. So ang gagawin natin dyan, ang priority natin dito, dapat masupplyan ito ng ground wire para ma-trigger yung ating relay. So mga possible na problema na gagawin natin, hanapin natin yung putol dito sa harness wire. Pwedeng laslasin yung wire or buksan yung harness wire para makita kung saan banda na putol yung ating ground wire ng relay. Or pinakamabilis
mabilis na paraan, mag-tap tayo dito ng wire, tapos i-jumper nyo na dun sa ground wire ng ating battery. Lalagyan natin siya ng i-terminal. So, heto na yung wiring ni boss mga katropa. Nailagyan na natin yung battery, sinauli natin. Pero kung mapapansin nyo, ginalaw na nila yung wiring. Mukhang nagkalikot na rin sila dito. Pero walang problema dyan. Ang pinaka-goal natin dito ay mapasukan ng ground yung ating sakit ng relay. So, dito kung mapapansin nyo mga katropa, nakalagay naman yung kanyang ground. Pero ang problema, ito yung mismong ground ng papuntang harness wire. So, yung ground papuntang battery, wala pa siyang nakalagay. Kaya hindi nagkukunik yung ating harness wire. Pero yung ground na nakalagay dito, hindi naman siya nakakunik dito sa motor. Ito yung ground natin, no? Hindi naman siya nakakunik dun sa harness. Kasi yung ground na galing dito sa ginawa nila, yung black wire, papunta mismo dito sa ECU. So, nawawala yung supply ng ating ground. Para masupplyan natin ng ground, itong ating sakit ng relay, ang gagawin natin dito, magmula rito sa ground ng ating body ground, maglalagay tayo ng I-terminal dito, tapos ipapagapang natin hanggang dito sa ground ng ating battery. So, ito na mga katropa, yung ground na dinagdag natin, tapos pinagapang natin dito hanggang sa ground ng ating battery. Subukan na natin kung mayroon nang lalabas na ground dito sa magkasamang black wire at black na mayroong lining na white. Black wire tsaka black white, i-test light nga natin. Ilagay mo sa positive supply kasi ground yung i-test light natin, tapos tignan mo kung mayroon ng supply. Okay, so good na yung supply ng ating ground ng relay mga katropa. Ang susunod na gagawin natin, ilalagay na natin yung relay. Pasyente, ilagay mo na yung relay. Tapos isusin na natin kung ilaw na yung panel natin. Okay, good na siya. Umilaw na yung ating panel at gumana na yung ating park light. Tapos yung park light sa harapan, harap likod. Preno dyan, tignan mo kung gumagana yung preno. Mayroon. So okay na. Pero ang naging problema, ito yung nireklamo ni boss. Bago niya dalhin dun sa pinagawa niya, ay merong lumalabas na error 46. Pero pagkatapos nilang gawin, nadagdagan ng error. Nagkaroon siya ng error 12. So dalawa na yung error niya ngayon. Error 46 at error 12. Yung error 46 ay charging. May problema yung charging ni boss. So nagpalit na sila ng stator. Wala na tayong problema dyan kasi bago naman yung stator niya. Nagpalit na ng CPK. Kaya hindi na natin yan yung gagawin. Ang titignan natin dito ay yung error 12 muna. So, ang hula ko rito mga katropa, kung error 12, since nagpalit na sila ng buong stator, tapos yung stator na pinalit nila ay mahaba yung wire. Hanggang dito na to sa computer box. So, magiging final na hinala ko rito, may problema yung computer box ni boss. Pero, gumagawa naman tayo ng computer box dito, kaya walang problema dyan. Pero bago ko i-repair yung kanyang computer box, i-confirma ko muna kung sira ba talaga. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-confirma kung sira talaga yung computer box o hindi. So, ito yung computer box ni boss mga katropa. Tapos, dito, mayroong bakante na socket kasi ang ginawa nila, mula dito sa stator, nagpagapang na sila, yung direct na sa socket ng computer box. So para ma-check natin mga katropa kung good pa yung kanyang computer box, ang gagawin natin dito, gamit yung ating test light. Ito napakasimpleng pagtetest lang to para makita natin kung good yung computer box. Gamit yung test light, ilalagay natin yung test light natin sa ground ng ating battery. So nilagay natin sa ground yung ating test light clip. Ang gagawin natin dito, yung tatlong wire dito sa ating socket ng computer box, iti-test light natin yan isa-isa. Halimbawa itong red wire, tusukin natin ng test light yan. Tapos i-push button natin, dapat iilaw siya. Iilaw siya ng medyo malakas lang, tapos magbiblink habang pinupush button. So tatlo yung iti-test light natin dyan, dapat pare-parehas yung kanyang ilaw. Kapag yung isa malakas yung ilaw at yung kabila naman ay mahina, tapos yung panghuling wire ay mahina pa rin, ang ibig sabihin yan, may tama na yung ating computer box. Ganun lang kasimpleng mag-check kung may tama yung computer box natin. Minsan, hindi naman siya umiilaw. Halimbawa, test light natin tong pula, nilagyan natin yung test light, tapos pinush button natin. Kapag hindi umilaw yung ating test light, 100% sira din yung computer box. Pero kapag umilaw siya, pagmamasdan nyo rin yung ilaw niya, kung malakas ba or mahina. Pag sobrang hina, ibig sabihin, may problema na rin yung output o supply ng ating MOSFET dito sa ating computer box. So para malaman natin yan, isa-isa natin i-test light. Unahin natin yung itong unahan na to, yung kulay pula. Tapos isusi natin, syempre. So yan, nakasusi na. Tapos subukan natin siyang i-push button. Tignan natin yung test light dun sa pulang wire. Yan, malakas. Good. So dapat ganyan yan. Dapat pantay-pantayan mga katropa na ganong ilaw. Dito sa gitna, yung kulay puti, tusukin natin. White wire sa gitna. Push button natin uli yung ating motor. Tignan natin yung ilaw. Nakita niyo pinagkaiba? Yung gitna, mahina yung output. Pero yung kulay pula, yung unang tineslight natin, ay push button natin, malakas yung output. So yung gitna, mukhang may problema yung output ng ating MOSFET sa gitna. Dahil yan, sobrang hina. Pero meron pa tayong isa mga katropa, yung kulay green sa dulo. Test light natin. Push button natin. Kung mapapansin nyo, halos wala siyang output. Pero kung isusum ko yung ating camera at ipupush button ko, tignan nyo. Mayroon siyang kunting-kunti. Yan, umilaw, di ba? Pero kunting-kunti lang siya. So pag ganyan mga katropa, ang ibig sabihin yan, 100% may problema yung computer box ni boss. So kapag may problema ang computer box nyo, pwede kayong bumili ng bago. Siguro ng computer box 11 to 12,000. Ang second hand ay 7,000. Pero maghanap kayo ng mga gumagawa ng computer box. So ito yung tinanggal natin sa ECU ni boss. Dalawang MOSFET yan, dalawa yung nadali. Pero kung mapapansin nyo rito, sa kanyang lagayan ng MOSFET, kung mapapansin nyo, yan o, sunog na sunog no. Talagang umusok, masyadong na grounded itong computer box ni boss. Itong isa, sunog na sunog na.
So okay lang yan, gagawin natin ng paraan yan. Pwede naman tayong magsugat dito sa part na to. Kakaskasan natin to. Yan, katulad yan, kaskasan natin to. Tapos mag-jumper na lang tayo ng hinang papunta doon sa tatlong paa ng MOSFET. Kasi yung tatlong paa ng MOSFET, magkakadikit naman yan. Kaya pagdidikitin na natin lahat yun, tapos i-jumper natin dito. O, ito na. The moment of truth na, boss. Susin natin. Tapos, push button. Iyon, oh. Ano, boss? Alright. Okay na, okay, boss. Alright.